Paano naman daw gumawa ng 4R envelope kasi 5R and 3R size nga lang yung plinag ko noon. Sa mga may envelope punch board nga dyan, nandito po nakalagay sa guide yung mga sukat na kailangan at kung anong score line base sa size ng card na ilalagay nyo. So for 4R size nga ng card ang nirequest sa akin, so dito sa guide na to, madali lang naman ito intindihin. Dito sa column ng card size kayo magbe-base. At dahil ang size ng 4R ay 4 by 6 inches, so ito nga yung susundin natin. At ang nakalagay nga na paper size ng gagawin nating envelope ay 8 and 1/4 by 8 and 1/4 or kung sa ruler is ganito siya, 8.25 by 8.25 sa mga nalilito nga sa mga 1/4, 1/2 na yan. Sa mga nagtatanong naman ano daw itong ginagamit kong pang score ay dating tool po ito. As you can see, madumi na siyang tingnan dahil sa kalawang kasi matagal ko na din itong ginagamit. Hindi pa ako crafter noon, manikurista pa lang kasi nagne-nail art din ako dati. Nawala kasi yung scoring pen na kasama nitong punchboard ko kaya ito nga yung naisip kong pamalit kasi parehas naman sila ng dulo ng scoring pen na kasama talaga nitong punchboard. At base nga sa guide for 4R size ay 3 and 3/8 naman ang score line. So ganito lang naman para malaman niya. Dito nga sa guhit na to, katabi ng number 3 is dito tayo mag-start ng counting. Kung napapansin nyo nga is may 8 guhit siya bago yung susunod na number. So yung 8 guhit na yan, kaya meron kayo nakikitang 1/8, 3/8, 5/8 dito sa guide. At for your reference ay ilalagay ko na lang dyan kung saan dyan yung mga fraction na sinasabi sa guide kasi hindi ko rin ma-explain ng maayos. Basta alam ko yung logic pero di ko ma-explain kaya nga ayaw ko mag-teacher eh. And ito nga yung 3 and 3/8 na sinasabi sa guide. Nag-start lang ako from number 3 and yung ikatlong guhit nga yung 3/8. So, dyan lang natin itatapat yung paper na gagawin nating envelope for 4R card size. Mapapansin nyo nga merong nakalagay dyan na 2 strip kasi yan yung guide ko for 5R and 3R size kasi yun lang yung madalas kong gawing envelope. Mas madali kasi mag-score pag may ganyan para di na ako matagalan sa pagpapantay sa guhit. And pag natapat na nga natin yung paper sa score line ay i-score naman natin dito. Uulitin ko lang, iba ang way ko sa direction na nakalagay dito sa guide. Depende na sa inyo kung alin ang gagayahin nyo, basta mas madali itong ginagawa ko para sa akin, lalo kung pang 5R ang gagawing envelope. So, pagka-score and punch is iikutin ko lang siya ng 2 beses katulad niyan. Kung makikita nyo nga is naka-horizontal yung iniscoran sa tapat ko, then uulitin ko lang itatapat yung corner ng paper sa score line, i-scorean and punch ulit. Pagkatapos, iikutin ko ulit siya pero 1 beses na lang or naka 45 degrees. Itatapat ko lang yung may score line dito. Pero yung may score line is nasa loob nitong corner na to. Dapat hindi tatama yung line dito. Dapat nasa loob lang siya. And score and punch lang ulit. Gagawin din natin to sa kabilang side na wala pang score line. Tapos, ang kino-corner punch ko naman is yung 2 malapad na flap lang ng envelope kasi yun lang din naman yung nakikita pag na-assemble na. And after that, pwede na natin i-assemble. Tutupiin lang natin sa may score line and lalagyan ng pandikit. Here's a sample of 4R card. So, ang 4R size talaga is yung ilalagay ha, hindi yung pinakang sukat ng envelope. Kasi may mga nagtatanong alin daw ba ang sinusunod na size, yung card daw ba na ilalagay or yung envelope? At ang sagot is yung card po na ilalagay. So, mas malaki ng konti yung envelope para magkasya yung 4R card. So, yan lang naman. For more printing tips and ideas, don't forget to follow, like, and share.